Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! All set na ang biyahe. Ayan ho ay bukas ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. patungo sa China. Ito ang kauna-unahang state visit ng Chief Executive para sa taong 2023. Gaganapin ang departure program ni Pangulong Bongbong Marcos sa Maharlika Hall dyan sa Villamor Air Base, dyan sa Pasay City. Sa ganap na alauna ng hapon, inaasahan namang dadalo para sa naturang aktibidad ang mga miyembro ng kanyang gabinete. At lalo na syempre ang magiging caretaker ng bansa sa panahong wala dito si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito ay sa katauhan ni Vice President Sara Duterte Carpio. Habang wala nga ang Pangulo ay may mga itatalaga din na mga personnel na pansamantalang aakto ng mga importanteng function. Uobligahin naman ang mga pupunta doon sa naturang event na sumailalim sa antigen test para na rin sa COVID-19. Kasama na ang mga kagawad ng media na kinakailangan sumailalim sa naturang proseso, pati na ang iba pang sasaksi sa nabanggit na aktibidad. Magang na sa batas nitong nakalipas na buwan ang pambansang pondo para sa taong kasalukuyan. Buwan ng Disyembre, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 5.2 trillion pesos 2023 General Appropriations Act para makarecover ang administrasyon sa susunod na taon dahil ang bansa ay nalubog dahil sa pandemya. Kabilang sa mga prioridad ng sektor sa ilalim ng unang pambansang budget ng administrasyon ay ang edukasyon, public works, pangkalusugan, kapakanang panlipunan, agrikultura at pati na rin ang transportasyon. Sa kanyang talumpati sa ceremonial signing ng General Appropriations Act sa Malacanang, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na mahalaga ang pagpasa nito dahil magsisilbi itong roadmap kung ano ang balak gawin ng gobyerno sa susunod na taon. Ito ang balita ngayon na hindi pa pinalalabas ng mainstream media. Good news! Nagkaroon ng courtesy call ang pinakamayamang pamilya sa buong mundo kay President Bongbong Marcos Jr. na nire-represent ng isang royalty ng House of Saud na si Prince Faisal bin Farhan Al Saud, Minister ng Foreign Affairs ng Saudi Arabia. Ano kaya ang layunin nito sa kanyang pakikipag-meet kay President Bongbong Marcos at bakit kaya hindi ibinalita ng mainstream media ang pinag-uusapan nila sa publiko? Pero bago natin simulan ng balitang ito, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ang House of Saud o Al Saud ay isang dynastic name na binubuo ng salitang Al, meaning family of or house of, at dinudugtong ang personal name ng isang pamilya o ancestor. Sa case ng Al Saud, ang ancestor nila ay si Saud ibn Muhammad. Ibn Mukrim ang tatay ng ika-18 century founder ng Muhammad bin Saud, ang ruling royal family ng Saudi Arabia. Ang iba ay may estimate ang kanilang kayamanan na nasa network daw na 1.4 trillion US dollars o hanggang sa 1.5 trillion US dollars. Ang figure na ito ay kasama na sa market capitalization ng Saudi Aramco, ang pinakamalaking kumpanya ng oil at gas sa bansang Saudi, kung saan 98% ng kita ay napupunta sa pamilya ng royal family, ang House of Saud. At nito ngang September 29, 2022, ang Minister ng Foreign Affairs ng Saudi Arabia na si Prince Faisal bin Farhan Al Saud ay bumisita kay President Bongbong Marcos Jr. kung saan nag-usap sila sa isang study room ng Malacanang at sekreto lang ang kanilang pag-uusap dito na sa hanggang ngayon ay hindi pa dinidisclose kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Hindi kaya ito isang pag-uusap ng dalawang pinakamayaman at makapangyarihan na pamilya sa buong mundo, ang Marcos at House of Saud, para sa katugunan na lalo pang mapaunlad ang buhay ng mga Pilipino. Ano sa tingin nyo, mga kababayan, ang inyong kuro-kuro patungkol sa balitang ito? I-comment nyo naman sa ibaba para malaman namin kung ano ang inyong opinyon patungkol dito. Samantala, labis namang humanga ang mga netizen at hindi mapigilang magbigay ng kanilang reaksyon at komento. I remember what PRRD said.
Di niya magagawa ang lahat ng pagbabago sa Pinas unless we have another Marcos as our president. We that PRRD believe, I truly believe na Philippines will shine again. Siya lang ang nag-iisa at natatanging presidente ng Pilipinas na binibisita ng mga matataas na tao sa buong mundo. Salute PBBM! Sila pa talaga ang pumunta sa Pinas. Parang maniwala na talaga ako na babangon ng bansa natin sa pagkalugmok mula sa mga dilawang tunay na magnanakaw at mga kurap na nagdaan ng mga pangulo. Lord, please protect our PBBM and VP Sara. Happy New Year po sa ating lahat. 2023 na. At dahil unang vlog natin ngayon taon ay super special, ang guest naman natin ay si DepEd Secretary Vice President Sara Duterte. Happy New Year, Mr. President, po BBM. At syempre, Happy New Year po sa lahat ng nanonood. Medyo matagal na since yung last vlog natin na magkasama. Kampanya pa yata yun. Pagkatapos nun ay dire-diretso na ang trabaho, kaya ngayon na lang muli. Naging busy man ang 2022 ay marami tayong dapat ipagpasalamat sa nakaraang taon. Ang biyaya ng pamilya, ng kalusugan, at syempre ang pagkakataong makapagsilbi muli sa bayan. Nakasama ka, po BBM. Isang mapagpalang taon ang lumipas para sa atin at sa bawat pamilyang Pilipino. Hinarap at napagtagumpayan ang bawat pagsubok na dumating sa atin. At ngayon, bilang nagkakaisang bayan, ay nasa landas na tuloy-tuloy ang pagbabangon. Ngayong 2023 ay sigurado akong mas maraming nag-iintay sa atin na mga pagkakataon at opportunity. Kaya bukod sa luck o swerte, ay dapat laging may kasamang hard work at pakikipagtulungan. Ngayong bagong taon ay naipon ang mga mensahe ng mga netizens natin sa social media. May mga katanungan at request, kaya isa-isahin natin. Ano po ang personal New Year's resolution ninyo? Matulog ng mas mahabang oras. Paabutin ng 8 hours yung tulog. Huwag lang 5 hours. Halos ganun din kagaya ng kay Inday. Talagang kailangan na matuto ko na magpahinga dahil nagkakasakit na. Hindi na dapat mangyari yun. On an even more personal level, I would like to spend more time with my family. Hindi na kami nagkikita. Namimiss ko na sila. New skills to learn. Tutuloy ko yung aking short course sa psychology. Malapit na matapos yon ngayong February. Do skills. Araw-araw marami akong natututunan sa trabaho ito. Mabuti lang mahilig akong magbasa. Lagi akong nag-aaral ngayon. Sa awa naman ng Diyos, ay nagagamit naman na Nadarating. Nag-mute yung part na yun mga kaibigan, baka nag-mute siguro para di siya maka-copyright siguro. Ganun yun. Tingnan natin ang gender. Ano ka ba talaga magbasa niya ng ano? Girl. Gender. Saan mo na yun? Saan mo nakikita? Saan mo nakikita? Granddaughter. Teka, buburuhin ko muna yun. Kaya hindi ko kailangan tignan ng palad nito. Kukunin ko ang kapalaran niya sa pagkakakilala ko sa kanya. Alam mo, si Inday at ang puso niya, puso ng ina. At nakikita ko yung puso ng ina, yun ang nagiging motivation niya para sa trabaho niya. Kaya sa palagay ko, habang buhay na si Inday Sara na nasa servisyo ng publiko. Kita mo? Nasabi mo yun nang hindi mo tinignan yung kita mo? Sa Ilocos talaga iniisip lang namin, nakukuha na namin. Ano naman po ang pangarap ninyo para sa bayan ngayong 2023? Ako, I always pray every day kapag naka-quiet time ako for a strong, successful, and stable Philippines. Well, ako naman siguro ganun din. Sana paganda ng paganda ang buhay ng bawat Pilipino. Nagkakaisa ang Pilipinas para sa ikabubuti ng lahat. Yan ang aking pangarap para sa taon na ito, sa aking palagay. Kung ipagpatuloy natin ang pagkakaisa natin, makakamtan natin. Sa pagpasok po ng 2023 ay wala kaming duda na ang ating pagka-Pilipino ang siyang magdadala sa anumang naisin nating marating. Basta't patuloy ang pagkakaisa At pagmamahal sa bayan, siguradong tuloy-tuloy ang ating pagbangon. At yun na nga mga kababayan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.